Bigay ko sa inyo ito. Amen. Hallelujah. Salamat sa Panginoon sa kabutihan niya sa ating mga buhay. At Amen. Masaya tayo na tayo nakasama sa Diyos. Amen. Hallelujah. At tulad ng aking sabi kanina ay hindi ko kinaya yung pangangaral, hindi ko kinaya tapusin yung pangangaral kaninang umaga. Kaya nag-overtime pa ako. Kaya ngayon ay hindi na ganun kahaba dahil isang puntos na ng punto. Tatapusin ko po yung pangatlong puntos para po sa preaching kanina. Kung yung natatandaan mga kapatid, ang ating pangangaral kanina, hallelujah, ay patungkol sa napakagandang plano ng Diyos sa ating po mga buhay, mga kapatid. Amen, hallelujah. Kung maganda ito, dapat naka-align doon yung buhay natin. Amen? Kaya dinaanan natin kanina, kahit na may magandang plano ng Diyos, ang mga tao gumagawa pa rin ng kanya sariling plano. Amen? Hallelujah. Magkagayon pa man ay ating tinignan na sadyang napakaganda ng plano sa ating pong mga buhay ng ating pong dakilang Diyos. Amen? Kaya ngayong gabi, hallelujah, ay makibukas kayo muli sa yung banal na kasulatan. Amen. At ating pong babasahin ang aklat po ng para sa teksto natin ngayong gabi. Pero ito po'y kasama pa rin doon sa ating pong mag-aaral kanina. Aklat po ng Gawa. Amen. Chapter Gawa, chapter 22, verse 1 to 10. Mahaba po yung pagkakasulat, pero mabilis na magbasa ang ating pong gagawin. Amen. Aklat ng Gawa para sa salita ng Diyos ngayong gabi. Gawa, chapter 22, verse 1 to 10. Sa Acts chapter, kami nahanap nyo sa Acts chapter 9, verse 1 hanggang verse 7, verse 8 ay nandun nakatala yung simula ng conversion ng buhay ng Apostol Pablo. Kung hindi po natatandaan, nandun yung encounter niya sa Espiritu ng Panginoon sa Road of Damascus. Hallelujah. Yung kasaysayan na naandun, ang ating nabasa ron ay ang sabi ng kasaysayan sa kanilang paglalakbay, nakakita siya ng liwanag sa daan at sila lumpa at sa sobrang liwanag si Saulo pa noon ay hindi pa Pablo ay nawalan ng paningin at nakarinig siya ng tinig na ang sabi ron, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Sa aklat po yun ng Gawa, chapter 9. Bakit mo ako pinag-uusig? At ang kasunod na sinabi doon ni Pablo, sino ka, Panginoon? Sino ka, Panginoon? Ako si Jesus na iyong pinag-uusig. Sabi doon. Pero pag binasa nyo sa English yun, mga kapatid, doon sa sinabi ng Panginoon na, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? May nakasama doon na salitang, mahirap para sa iyo ang sumipa sa tulis. Sa English version. It is hard for you to kick the pricks. Sabi ng pagkakasulat. Pero kung pinasa mo naman sa Tagalog, wala kang mababasang ganun. Kaya, minsan nakakapaghatid dito ng katanungan sa iba. Ganun kayo. Bakit ba ang pagkakasulat sa English? Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Mahirap para sa iyo sumipa sa tulis. Pero wala naman sa Tagalog. Basahin mo sa aklat ng Gawa, chapter 9. Wala kang mababasang mahirap para sa iyo sumipa sa tulis. Pero pag binasa niyo yan sa King James Version, sa English ng King James Version, it is hard for you to kick the pricks. Nakalagay. Tapos sabi ng kasunod na talata, Gawa chapter 9, verse 5, sino po kayo, Panginoon? Tanong niya. Ako'y si Jesus na iyong inuusig tugon sa kanya. Pag binasa niyo naman yun sa English, sinabi ni Jesus, sinabi ni Pablo,
sino ka Panginoon, tapos nakalagay na kasunod ay, what you want me to do. Nakalagay. Pero dito, wala kang mapabasa yung salitang, ano ang aking gagawin? Ano ang gusto mong aking gagawin? Nakapagbigay kayo sa kanito sa iba. Marahil nabasa mo ito. At nagtatanong pa rin, bakit iba ang English, ibang Tagalog? Hindi ko nasulat. Yung pinakang sa Tagalog, hindi nasulat doon sa chapter 9. Dito po natin yung mababasa sa chapter 22. Nang si Pablo mag-testimony ng kanyang sarili. Mamaya, basahin natin sa chapter 22 ng Gawa, chapter 22, verse 1, mula verse 1 hanggang 10, sabi rito, mga magulang at mga kapatid, pakinggan ninyo ang sasabihin ko ngayon bilang pagtatanggol sa sarili. Nang siya'y marinig nilang nagsalita sa wikang Hebreo, lalo silang tumahimik. Nagpatuloy si Pablo. Ito po yung time na ayaw paniwalaan si Pablo ng mga mananampalataya kasi nga ang pagkakilala nila kay Pablo ay mamamatay tao, pinapabugbog ng mga mananampalataya, ipinapakulong. Yun ang pagkakilala nila kay Pablo. Kaya sabi rito, nagtatanggol si Pablo sa kanyang sarili noong time na yun. Papaliwanag ba? Sabi sa verse 3, ako'y isang Hudyo, ipinanganak sa Tarso ng Cilicia, ngunit lumaki rito sa Jerusalem. Nag-aral ako kay Gamaliel, at kung higpit na tinuruan ng kautusan ng ating mga ninuno, tulad ninyong lahat, ako'y masugid na naglilingkod sa Diyos. Inuusig ko at ipinapapatay ang mga sumusunod sa daang ito. Ipinagtatapos ko at ipinabibilang ko sila, lalaki at babae. Makapagpatotoo, lalaki at babae, makapagpapatotoo tungkol dito ang pinakapunong saserdote at ang buong kapulungan ng matatanda. Binigyan pa nila ako ng mga sulat para sa mga Hudyo sa Damasco at pumunta ako roon upang dakpin ang mga tagasunod doon at dalhin dito sa Jerusalem upang parusahan. Magtatanghaling tapat, verse 6, noon at malapit na ako sa Damasco, biglang kumislap sa aking paligid ang isang matinding liwanag mula sa langit. Nasubasog ako sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsasabi sa akin, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Ako'y sumagot, sino po kayo, Panginoon? Ako'y si Jesus na taga Nazaret na iyong pinag-uusig, tugon niya. Nakita ng mga kasama kong liwanag, ngunit hindi nila narinig ang tinig na nagsalita sa akin. At aking ding tinanong, ano po ang gagawin ko? Dito na po yung nakasulat doon sa aklat ng Gawa chapter 9, dito na lumabas. Ano po ang gagawin ko? Sabi niya. So, what you want me to do? Sabi niya sa Panginoon. No? Ano po ang gagawin ko? Sa verse 10, tumindig ka, pumunta sa Damasco, sasabihin sa iyo roon ang lahat ng dapat mong gawin. Ngayon, purihin ang Panginoon, bago tayo magpatuloy, ay manalangin. Ama banal sa langit, purihin ka at sambahin sa iyong salita na aming po mapagsasalusaluhan, kami po iyong pagpalain sa patuloy namin pakikinig. Makatanggap kami ng mga dagdag na mga katuruan patungkol sa paksang aming pinag-usapan mula pa kaninang umaga, Panginoon. Hanggang ngayong gabi, punuin mo ito ng katotohanan sa aming mga buhay, Panginoon. I-bless ng aking mga kapatid sa pakikinig. Turuan mo naman po ako sa pagbabahagi. Binabalik ko po sa iyong papurihan. Pasalamatan sa tanging pangalan mo, Panginoon Jesus. Amen. Palapakan po natin ng malakas. Hallelujah. So yung pong salitang Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Mahirap sa iyo sumigat sa mga natulis. Mababasa naman natin sa Acts chapter 26, verse 14. Pero natin mababasa. Kumbaga nagkahiwalay na ng pagpapatotoo si Pablo sa kanyang karanasan. Okay, pero pagkukunan natin ang ating pag-uusap ngayong gabi, Acts chapter 22, verse 10. And I say, what shall I do, Lord? Sabi niya sa Panginoon, what shall I do, Lord? Then, hallelujah. Ang ating binasa, mga kapatid, ay patutuo ni Saulo na naging Pablo. Sinasabi niya ang kanyang naging karanasan sa Diyos. Alam ng marami na si Saulo ay maraming mga naging maling pagpapasya sa kanyang buhay, katulad ng pinag-usapan natin kanina. Maraming mga tao ang nagkakamali ng pasya kahit may maganda ng plano ang Diyos sa kanyang buhay.
nagkakamali pa rin ang pasyang mga tao. Nagkakamali ng mga pinipili. Ito si Pablo. Pinilit niya na usigin ang mga mananampalataya. Subalit meron ding magandang plano para sa kanyang Diyos na niniwala po. At nakita naman natin. At nagpasimula niya itong maranasan yung magandang plano ng Diyos para sa kanya nang marinig niya ang tinig ng Panginoon. No? Narinig niya ang tinig ng Diyos na nagsasabing, Saulo, 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 bakit mo ako pinag-uusig? Doon nagsimula. No? At siya sumagot. Ito si Apostol Pablo at kanya sinabi sa Acts chapter 22 verse 10 nating binasa, at sinabi ko, ano ang gagawin ko, Panginoon? No? So, kaya nais kong pamagatan ang preaching nito ngayong gabi sa paksang, what shall I do, Lord? Hallelujah. Tandaan natin na may magandang plano ng Diyos sa ating mga buhay. Pero dapat po natin maunawaan na mayroon tayong dapat gawin upang ang mga plano ng Diyos ay tunay nga na dumating sa atin. Meron tayong kailangan gawin. Hallelujah. Para sa pangkalahatan, gusto kong gamitin yung anong dapat namin gawin, Panginoon? Yung pangkalahatan na ito. Anong dapat namin gawin, Panginoon? So, ulitin ko, nabasa natin kanina, mga kapatid, na mayroong magandang plano ng Diyos sa ating mga buhay. Maliwanag yun. Subalit ang tanong, ano ang mga dapat natin gawin upang ang magandang plano ng Diyos ay mangyari sa atin? Matuturuan tayo ng sulat at karanasan itong si Pablo. No? Ano yung ginawa ni Pablo? Ano yung naranasan niya? Amen? Bakit nangyari sa kanya ang magandang plano ng Diyos? Kita naman natin talagang nangyari ang magandang plano ng Diyos kay Apostol Pablo. Number one, natin titingnan, surrender our life to God. Surrender our life to God. Amen? Hallelujah. Nang sabihin ni Saulo, what you want me to do, ito'y kapahayagan na kinikilala niya si Jesus bilang Panginoon at ito'y kapahayagan na handa siyang sumunod sa kalooban ng Diyos para sa kanya. Pag binasa niyo ang ilang mga nag-aral ng Biblia, komentaryo nila, yan din ang paliwanag ng iba. Kanina, muli kong binalikan, umarap ako ng mga ibang mga nag-aral ng Biblia, na yan din ang pinibigay nila na paliwanag. Yung salita niya ni Pablo na, what you want me to do, Lord? No? Ito'y kapahayagan, mga kapatid, na handa siyang sumunod sa kalooban ng Diyos para sa kanya. Sinusurrender niya ang kanyang buhay. Ito'y palatandaan na binibitawan niya ang kanyang mga pansariling mga plano at naisip sa kanyang buhay. Nang sabihin ni Pablo yun yung kabuuang mensahe, mga kapatid. Kaya nga, upang mangyari sa atin ang magandang plano ng Diyos, gusto natin na maranasan talaga yung kabuuang plano ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Upang mangyari sa atin, patuloy tayong magpasakop sa kalooban ng Diyos. Okay? Yes, nakapagsabi na tayo, Panginoon, sinusurrender ko sa iyong buhay. Nagsuko na tayo ng buhay, noon pa, naroon na tayo makakilala. Inaawit pa nga natin, I surrender. Ginawa na natin. Pero, alam nyo na narapan, palagi natin pasakop sa Diyos ang ating mga buhay. Palagi, bilang minsan, bawat araw na meron tayo sa ating mga buhay, patuloy natin pasakop sa Diyos. Ganito naging unang akbang nitong si Pablo. Hindi mangyayari sa isang tao ang magandang plano ng Diyos sa kanya kung hindi siya magpapasakop sa Diyos. Amen? Hindi mangyayari sa isang tao magandang plano ng Diyos para sa kanya kung pipiliin niyang maging masuwayin sa Diyos. Amen, mga kapatid? Hallelujah. Pastor, akala ko ba pag nagplano ang Diyos ay walang makakahagda? Totoo naman walang makakapigil sa Diyos. No? Totoo walang makakapigil sa Diyos. Totoo yun, kasama sa plano ng Diyos na pagpalain ng mga masunurin, pero kasama rin sa plano ng Diyos na parusahan
hindi pagpalain ang mga masura. Kasama yun sa plano ng Diyos. Hallelujah. Kaya, mangyayari na maranasan ng isang tao ang sinasabi ng Diyos kay Propeta Jeremias, no, na nalalaman ko ang mga bagay na inisip ko sa inyo. Mga pag-iisip na sa ikabubuti nyo sa kapayapaan nyo, hindi sa ikasasama. Mangyayari talaga yun sa isang tao kung ipapasakop niya ang buhay niya sa Diyos. Kaya ito yung hamon sa atin, mga kapatid. Bawat araw na meron tayo, pasakop natin ang buhay natin sa Diyos. Amen? Hallelujah. Kayang gawin ng Diyos ang lahat ng bagay. Subalit ibinigay niya sa atin ang kalayaang piliin kung ano ang gusto natin. Sa pangalawang pagkakataon, that is called free will. Ibinigay ng Diyos sa atin ang kalayaan na magpasya. Ang magandang plano ay para sa lahat ng tao. Subalit kailangan ipasakop ang buhay sa plano nito ng Diyos. Nang sabi ni Pablo, "Want to the Lord," kapahayagan ito ng pagsuko ng buhay niya sa Diyos. Ito ang pangunahin na dapat na nasa atin. Amen? At ito, ang dapat na gawin ng bawat tao upang mangyari sa kanila ang magandang plano ng Diyos. Pasakop sa Diyos. Kaya, hindi na bago sa ating pakinig, pero paalala at nararapat natin tandaan at laging gawin sa ating buhay, surrender your life. Lagi, palagi. Kaya sinabi lagi mo, sa ulit mo, o mag-aari sa buhay mo. Masunod ang gusto, hindi ang gusto. Surrender ang buhay sa Panginoon. Hallelujah. Pangalawang bahagi, amen, ngayong gabi, hallelujah. Pag mangyari sa atin ang magandang plano ng Diyos, mahalagang sundin natin ang pagtuturo ng salita ng Diyos. Napakahalaga na nanatili tayo sa pagsunod sa sinasabi ng salita ng Diyos. Mga kapatid, ito pa rin ang hindi nagbabagong paraan upang mangyari sa atin. Yung sinabi ko, surrender our life, pangunahin yun. Pero ito, mahalaga pa rin na sundin natin ang pagtuturo ng salita ng Diyos upang mangyari sa atin ang magandang plano ng Diyos para sa atin. Huwag natin kalimutan ang mga talatang sinasabi ng kasulatan, Joshua chapter 1 verse 8. Hallelujah. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. Sapagat kung magkagayoy iyong pagiginhawahin ang iyong lakad, at kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuti kawasan. Ano yung mabuting kawasan? Ang kakumplituhan, kaganapan ng plano ng Diyos sa atin. Matatamo natin. Anong kailangan? Huwag mahiwalay sa atin ang salita ng Diyos. Ito yung gabay natin. Ito yung ating pong tanglaw sa ating pong paglakad, sa ating pong pamumuhay, para makarating tayo sa magandang destiny na inisip ng Diyos para sa atin. Natin kalimutan, ang salita ng Diyos ay tanglaw sa ating mga landas. Awit 119, verse 105. Awit 119, verse 130, ang salita mo ay ilawan. Nagbibigay tulong sa mga pahat ng kaisipan. Nagtuturo ang Word of God. Kaya hindi natin ito dapat na iwawala o sa ating mga buhay, mga kapatid, kundi ang sabi rito sa ating dalatang binasa, pagbubulayan natin ito. Araw ito. Ibig sabihin, iikot ang buhay natin nakasentro sa gabay ng salita ng Diyos sa ating buhay. Hallelujah. Dahil dito, pagiginawain ang iyong lakad. Magkakamit ka ng mabuti kawasan. Deuteronomy chapter 30, verse 9 hanggang 10, mababasa natin ng ganito. At pasasaganain ka ng Panginoon mong Diyos. No? Hindi kasi yun naman ang plano ng Diyos, di ba yung kasaganaan? John chapter 10, verse 10. Naparito magnanakaw upang magnakaw, pumatay at magwasa. Naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng isang buhay na ganap at ng kasaganaan nito. Di ba yun ang plano ng Diyos?
para sa atin. At sabi rito, at masasaganain ka ng Panginoon mong Diyos, Deuteronomy chapter 30 verse 9, sa lahat ng gawa ng iyong kamay, sa bunga ng iyong katawan, at sa anak ng iyong bakahan, at sa bunga ng iyong lupa, sa ikabubuti, sapagkat pagagalaking kauli ng Panginoon sa ikabubuti mo, gaya ng kanyang iginalak sa iyong mga magulang. Di ba yun ang plano ng Diyos? Inisip ng Diyos ang mga bagay na ikabubuti natin. Inisip ng Diyos para sa atin. Verse 10, kung iyong susundin ang tinig ng Panginoon ng Diyos, upang tuparin mo ang kanyang mga utos at ang kanyang mga palatuntunan na nasusulat sa aklat na ito ng kautusan. Kung ikaw ay manunumbalik sa Panginoon mong Diyos ng iyong puso at ng iyong buong kaluluwa. Tingnan niyo yung kondisyon. No? May plano ng Diyos, napakabuti, napakaganda, pero hindi pwedeng sihuan tamad tayo na maghihintay na lang ng bagsak ng bayabas. No? Mula sa sanga. Meron tayong kailangan gawin bilang mga mananampalataya, mga anak ng Diyos na inis ng Diyos, niyanda ng Diyos, ang pinagmabuti sa atin. Narito, kung iyon susundin ang pilit ng Panginoon. Hallelujah. Tutuparin ang kanyang utos na nasusulat sa aklat. Sa Bagong Tipan, ay marami tayong mababasa ng mga pagtuturo upang mangyari sa atin ang magandang plano ng Diyos. Lalo na sa mga sulat ni Apostol Pablo. Siya yung pinagpunan natin ng pag-uusap na ito, dahil tuturuan tayo ng karanasan at sulat ni Apostol Pablo upang ang magandang plano ng Diyos dumating sa atin. Maranasan talaga natin. Amen? Hindi maraming talata sapagkat kukulangin tayo ng oras. Yung pangako pati sa inyo, isa lang naman talaga to. Pero ng 3 puntos sa pangatlong puntos. Romans chapter 12 verse 2. Anong payo ni Apostol Pablo? No? Nang makaranas siya ng pagbabago ng kanyang buhay, humahakbang na siya sa magandang plano ng Diyos para sa kanya. Ang payo ni Apostol Pablo, at huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mga iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang inyong mabatid, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. No? Sabi nito, mag-iba ng pag-iisip. Huwag kumayon sa takbo ng sanlibutan ito. Dahil ang takbo ng sanlibutan ito, hindi patungo sa magandang plano ng Diyos. Yung gawin ng mga tao sa panahon ngayon, hindi papunta sa magandang plano ng Diyos, patungo sa parusa ng Diyos. Di ba yung ugat ng pag-aaral natin kanina, Deuteronomy, ibinigay ng Diyos ang kalayaan, piliin ng tao, piliin mo ang buhay, ang kamatayan, ang pagpapala, huwag sunod. No? So, ang takbo ng panahon natin ngayon, way of life ng maraming mga tao, hindi patungo sa magandang plano ng Diyos. Patungo sa parusa. Patungo sa sumpa. Patungo sa pagkakahama. Kaya si Apostol Pablo ay nagsasabi, huwag kayong umayon sa takbo ng sanlibutan ito. Hindi mo iba kayo ng pag-iisip. Sabi niya. No? Kaya hindi tayo dapat umaya doon sa iba. Hindi tayo gaya-gaya sa ginagawa ng iba, lalo hindi sila mananampalataya. Gayahin natin yung mga taong ang buhay ay kita natin na pinagbibigyan sa Diyos. Amen? Huwag tayong dumaan sa daan na dinadaanan ng mga tao patungo ng impyerno. Dumaan tayo sa daan na kahit ilan ang dumaraan, kahit na mahirap ang pagdaan, sige lang, patungo na magbuhay. Ano sabi ng Mateo sa Matthew chapter 7? Magsipaso kayo sa matihipot na daan. Sa pagkatipag dulo yung buhay. Dito sa daang malawak na dinadaanan ng marami sa balik patungo naman sa kapama. Kaya mga kapatid, di tayo dapat aayon sa gawa ng iba. Hindi natin sila may iwasang lubos.
Pero yung way of life, pwede natin pag-uwi kumpara sa kanya. Okay? Sabi nga ng Bible, para makaiwas ka sa mga tao sa mundo ito, kailangan mong umalis dito sa mundo. Pumunta ka na sa langit para makaiwasan sa mundo. Ibig sabihin, makakasalamuhan natin ang mga tao na hindi mananampalataya, hindi kagaya ng pag-iisip mo bilang mga lingkod ng Kristo. Pero, huwag natin gayahin ang gawa nila. Amen, mga kapatid. Hallelujah. Iba kayo ng inyong pag-iisip. No? Sabi ni Apostol Pablo. Sa Filipos chapter 4, verse 8 hanggang 9, ay mababasa natin ang ganito. Aklat ng Filipos chapter 4, verse 8 hanggang 9, masulat na may ganito. Sa wakas, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Isagawa ninyo lahat ng inyong natutunan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Kung magkagayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Ibaga kasama sa napagandang plano ng Diyos ang kapayapaan. Wala kang kinalaman ng pagbabago ng isipan ng isang tao. Hallelujah. Punuin natin ang ating isipan ng mga bagay na karapat-dapat, mga bagay na totoo, mga bagay na kapuri-puri. Kaya huwag kang pumayag na ang kumulo sa isipan mo ay mga bagay na hindi naman totoo. Katang isip ng tao. Ingat kayo. Kaya yung mga bata, dapat mamimili kayo ng mga ipinupulo nyo sa isipan nyo. Yung mga mahilig sa cellphone. Binubuhos ng kanilang isipan sa cellphone. Kahit yung mga bata, kahit mga nagbabata-bataan. Kung hilig mo sa mga laro sa cellphone, ML hanggang ngayon, usapin pa rin ang ML. Hindi naman totoo yun. Ang tunay na laban, no? Ay yung ipamuhay mo ang kalooban ng Diyos. Yung laban ng mga muscle mo ito, lalaki. Yung spiritual muscle mo, ayan. Iwasan mo. Sabi rito, isa-isip ninyo mga bagay na totoo. Call of Duty. May nag-Call of Duty ba rito? Ang gawin mo yung panawagan sa iyo, yung Call of Duty mula sa Diyos. Amen. Isa-isip yung Call of Duty mula sa Diyos. May duty tayo sa Panginoon. Kaya hindi pabayaan kung ano na papasok sa isip. Hallelujah. May magandang plano ng Diyos sa atin. Kaya magbago ng pag-iisip, sabi rito. Magaling natin sa mga gadget, pero hindi tayo magaling mangaral. Dami mong mga paraan para manalo sa laban sa ML, pero wala kang paraan para paugalin yung spiritual ng buwan. Hindi maganda. May magandang plano ng Diyos, mga kapatid. Amen? May magandang plano ng Diyos. Isa-isip ninyo yung mga bagay na karapat. Pabayaan kung ano nung isipin. Sabi rin ni Pablo, si Pablo, talian yung baywang ng inyong mga isipan. Talian ang baywang ng mga isipan. Huwag ka kayang mag-isip pa hindi naman mga totoo. Hallelujah. So, Ephesians chapter 5, verse 15 to 20. Okay? Mga salita ni Pablo na talagang pag pinakinggan natin, dadalhin tayo dito sa destiny na inisip ng Diyos para sa atin. Ano sabi ni Apostol Pablo? Ephesians chapter 5 verse 15, mga ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumalakad. Huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong na inyong samantalahin ang panahon sapagat ang mga araw ay masama. Kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. At huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaruroonan ng kaguluhan, kundi kayo'y mga puspos ng Espiritu Santo. Na kayo'y mga usapan ng mga salmo at mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu na nag-aawitan at nagpupuri sa inyong mga puso sa Panginoon. Na kayo'y laging magpasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo sa Diyos na ating
Ama. Paano natin maabot yung good destiny, napakaganda, perfectong plano ng Diyos para sa atin? Mag-ingat tayo sa ating pagmamahal. Mag-ingat sa pamumuhay. Sa mababaw na salin yan, ingatan ninyo kung paano kayo nagbubuhay. Kaya tayo mga kapatid ay patuloy na nagiging maingat sa ating pamumuhay. Hindi tayo nagpapakabang, kundi humahambang tayo sa pagpapakatulong sa kalooban ng Diyos. Amen? Hallelujah. Paano pa natin maabot ang magandang destiny na pinag ng Diyos sa atin? Kailangan natin ang tulong ng Banal na Espiritu. Hindi natin kaya kung sa ating sarili lang. Inawit natin minsan, it's not by man, nor by power, but by the Spirit. Kailangan natin ang kapuspusan ng Banal na Espiritu. Sabi dito sa verse 18, at huwag kayo magsarong lasing ng alak na kinaroroonan ng ulan, kundi kayo'y mga puspos ng Espiritu Santo. Kung nasa ng Espiritu, may kalayahan. Ang taong pinapaglubayan ng Espiritu Santo, may isip na kung ano ng Espiritu makintana. Ang taong pinapaglubayan ng Espiritu Santo, may malakas siyang conviction para lumayo sa kasalanan. Na kasalanan nagwawasak ng magandang plano ng Diyos sa mundo. Kaya napakalaga, puspos talaga tayo ng Banal na Espiritu ng Diyos. Amen? Siyempre, para mapuspos ka, gumawa ka ng mga bagay na magiging daan ng kapuspusan ng Banal na Espiritu. Gumawa tayo ng mga daan na magiging daan ng kapuspusan. Ano yun? Sabi rito, na kayo'y mga usapan ng mga salita. Word of God pa rin. Umawit, mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu. Tamahin mo talaga ang pag-iris ng Diyos sa pamagitan ng iyo. Pagbasa ng salita ng Diyos, pagpupuri sa Panginoon, pag-awit sa Panginoon. Diyan na nakasong yung Espiritu eh. Kaya yung iba, pag nagtitray, umaawit pa eh. Umaawit pa sila. Ginagawang awit yung panalangin nila para sa David. Sabi rito, at laging magpasalamat. Giving thanks always for all things to God. Laging magpasalamat sa Diyos. Mga kapatid ko sa ating Panginoon, hallelujah, darating mangyayari sa atin ang magandang plano ng Diyos. Lagi lang natin isipin, ano ang pwede natin gawin? Lagi tayo magtanong sa Diyos, Lord, ano ang gagawin? Ibig sabihin, Lord, tulungan mo ako, tulungan mo. Tulad ni Pablo, sinabi niya kay Kristo, what you want me to do. Palakakan po natin ang mga. Hallelujah. Ito natin ang ating pumawalo sa gabi ito. Hallelujah. Habang tayo makayuko. Hallelujah. Gulay-gulay sa Word of God. Hallelujah. Hindi ko alam kung paano ba tayo dinagdagan ng Diyos ng pag-uusap, ng conviction, ng pagtuturo, ng hamon sa ating mga buhay. Pero pinaniniwalaan ko dahil sa mga salita ng Diyos na ating napapakinggan, napapag-usapan, nililiwanag nito sa atin na ang napakagandang plano ng Diyos mararanasan natin. Hallelujah. Mapapasa atin ang pag-anapan ng magandang plano ng Diyos sa buhay na ito hanggang sa buhay na walang ito. Hallelujah. Isan pa mga kapatid, magtalaga tayo ng ating buhay sa harapan ng ating Panginoon. Baka dumarating ang pagkakataon sa ating mga buhay na nalilimutan na natin isuko ito sa Diyos. Narito muli ang pagkakataon. Maaari mo sabihin mula sa iyong lapit at ikadama mula sa iyong puso, Panginoon, suko ko sa iyong buhay. Pagkakailan mo ako, nabitin ko ako, luksang umalkan, nais natin, ito'y padama natin sa Panginoon. Gawin natin ito na buong kapakubabaan. Bukas sa altar, malaya ka mga lalaki sa iyo. Hallelujah. Ilang minuto, ilang sandali, meron tayong kalayang magkapagpuso sa Diyos. O Diyos sa langit, kami po'y dumadalangin sa iyo, Panginoon. Lord, magpapakumbaba ng kami po mga buhay. Lord, ano po ang nais mo sa amin? Yun po ang gawin mo para sa amin. Tulungan mo kami na magawa po namin kung ano yung mga plano mo, yung mga nais mo, pamamaraan mo, upang maranasan namin, Panginoon, ang kaganapan ng napakaganda mong plano para sa amin.
ang mga inisip mo para sa amin na sinabi mo sa iyong salita, ito'y sa ikabubuti namin at hindi sa ikasasama. Nais po namin ito'y maranasan. Tulungan mo kami, Panginoon. Lord, narito ang aming buhay na sinusuko sa iyo. Panginoon, pagharian mo kami. Patuloy mo kaming turuan ng iyong mga salita, matalim sa aming mga puso at isipan ang mga napakalagang mga katotohanan. Naisip namin ang mga bagay na matuwid at karapat-dapat sa iyong harapan. Maranasan po namin ang pagkilos ng banal mong Espiritu sa aming mga buhay. Malakas pong konviksyon ng banal mong Espiritu, ito po'y aming maranasan. Pagpalain mo ang aking mga kapatid, Panginoon, ngayon pong gabi. I-bless mo ang bawat isa, Panginoon, sa kanila pong paglapit sa iyo. Pagdalangin, Panginoon, pagpalain mo sila. Aking Diyos, ikaw po'y tapat. Sabi mo po sa iyong salita na aming nabasa mula pa kanina. Pag kami tumawag, diringgin mo kami. Pag hinanap ka namin, masusumbungan ka namin. At maninirahan ka sa aming mga puso, Panginoon. Lord, ito po yung nais namin na laging maranasan. Kaya ngayong gabi, narito po kami. Dumadalangin, tumatawag sa iyo. Nagpapadama na kailangan ka namin sa aming buhay, Panginoon. Patuloy mo kami gabayan. Upang magawa namin ang iyong kalooban. Hallelujah. Hallelujah. Salamat. Meron kang magandang plano para sa aming mga buhay. Habang lumalapit ang mamanugtong, awit tayo sa Panginoon, awitin natin ang pupurihin namin ang iyong pangalan. Pasasalamat. Hallelujah. Awitin natin ang Diyos ngayong gabi. Hallelujah. Tayo natin tumayo. Hallelujah. Sama-sama tayo umamit sa Panginoon pagkatapos ng awitin. Malakas ang masigla nating pupurihin at sasalamatan ang ating pong Panginoon. Hallelujah. Awitin natin ito pasasalamat. Hallelujah.
Parangal ay para sa iyo. Pasasalamat ay tanging sa iyo. Sa Panginoon Diyos na may napakabuting plano sa ating buhay. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon Jesus. Purihin ka, aming Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, aming Diyos. Hallelujah. 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 Tapos tayo sa ating namin, magalang sa langit, maraming salamat. Sa buong maghapon, kami po ay nakapaglingkod sa iyo, nakasamba sa iyo sa Espiritu at Katuhanan. Salamat po sa napakahalagang mga salita mo na tutulong sa amin, Panginoon, magpapakita kung paano mo kami lubos na pinapahalaga. Binano mo ang mga bagay na mabuti para sa amin, Panginoon. Lord, ang hindi ko nagawa, hindi ko nasabi sa mga pangaral, ito po ang magtulong sa buhay ng aking mga kapatid upang kami magsiuwi na mayroon po ng pag-alakad sa puso. Tulad ng lagi kong hinihiling ngayong gabi, pinakaspasan po ang bawat isa gamit ang pangalan mo at naging po nila ang pagkakaling kanilang kailangan, pag-alingan sa mga karamdaman, pagkasa ng mga pangatawan, katugunan sa mga dalangin kanilang itinataas sa iyo. Lord, paganapan ng kanilang mga inaasahan, higit pa rin. Ingatan mo lahat, Panginoon. Ito po'y aking hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you sa inyo lahat.